Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Muling niyang sinipat ang relong pambisig. Ganap ng alas 5 ng hapon at namimiting na ang mga paa niya sa kahihintay, subalit wala pa rin kahit anino ni Kaloy. Kabilin-bilinan pa naman niya sa kapatid na huwag mauhuli sa oras ng sundo dahil ibig niya sanang dumaan pa sa kaibigan niyang si Bea. Napapalatak siya sa inis. "Nalay, baka mahugot sa balikat ang leg mo. Sobra ka namang makalingadi yan." Mabilis ang naging paglingon niya sa nagsalita. Si Cardo. Gayon din kabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang mapagmasdan ang paraan ng pagkakangiti nito. "At ano naman sa'yo kung matanggal man sa hugpungan ang leeg ko? Affected ka? Ha? Affected ka ba?" Wika niya sabay irap dito. "Oh, bakit naman galit na galit ka agad? Para binibiro ka lang eh. Sino ba kasing hinihintay mo? Melay? Wala kang pakialam kung sino man ang hinihintay ko. At minsan mo pa akong tawagan sa pangalang niyan. Makikita mong hinahanap mo." Muli niyang pagtataray. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang usyosero. O baka naman hindi. Baka naman dahil lang si Kaloy ang bumubuskas sa kanya kaya siya naiinis. "Hoy, tama na nga yan, Cardo. Hindi na natapos ang araw na hindi mo iniinis si Carmela. Pabayaan mo na nga lang ang lalaking yan, anak, at sa tingin ko'y kursunada ka lang yan, kaya ganyan." Sabay pang napaismid ang dalawa sa huling sinabi ni Mang Fernan. Inis na inis ang dalaga samantalang nakangisi naman si Cardo. "Good Lord, kung sa mukhang palakampetot lang na ito, iwag na lang po." Bulong niya. Muling binalakan ni Carmela ng tingin ang naglalako ng isdang si Cardo. Ilang tulingan at galunggong pa ang nasa harap nito at tsak na hindi pa ito agad makakauwi. Samantalang siya ay kanina pa nakaubos ng paninda. Sabi nga ni nanay ay magdadagdag siya ng paninda sa araw-araw dahil mabili daw ang isda niya. Okay sana ang ideyang iyon pero mas ibig na rin niya ang maaga makauwi para makapag-aral pa ng kanyang leksyon. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo at ilang buwan na lang ay negosyo at hindi na isda ang aasikasuhin niya. Yun ay kung papalarin din dahil unti-unti nang nauubos ang pera sa bangko na lihim na iniwan ng nanay niya sa kanyang pangalan. Muli niyang sinipat ang relong pambisig at hindi na niya naiwasan ang mapabuntong hininga sa labis na inis. Mabuti na lamang at sa hindi kalayuan ay natanaw na din niya sa wakas si Kaloy. "Ate, pasensya ka na. Inutusan pa ako ni tatay eh. Lagi ka namang ganyan eh. Tingnan mo, kanina pa ako nakaubos ng paninda pero ngayon ka lang dumating. Sayang ang oras ko, Kaloy. Sana pala'y nagdala ako ng notes para nakapag-aral ako habang naghihintay sa'yo." Napakamot ng ulo ang binatilyo. Si tatay naman kasi ate eh. "Oh, siya. Saan ka ba nautusan ng tatay?" Tanong niya. "Pinabili niya ako ng lapat sa tindahan ni Aling Melly dahil may mga bisita siya. Saka nga pala ate, maalala ko, nandun sa atin si Jojo. Siya nga nagbigay kay tatay ng perang pambili ng lapad eh." Napatulis ang nguso niya sa iritasyon. Si Jojo? Ito lang naman ang maliligaw niyang numero 1 sa kahambugan. Palibhasa ay mayaman at anak ng politiko kaya kung ano-ano mga sinasabi na puro naman sa ikababango ng pangalan nito. "Ano sinabi mo sa kanya?" "Sana'y sinimplihan mo ang kumag at sinabing gagabihin ako ng uwi." "Ate naman, parang hindi mo kabisado ang tatay. Siyempre sasabihin niyang bilisan mo ang lakad mo dahil may bisita ka sa bahay. Isa pa ay inabutan ako ni Jojo nito oh." Ibig niyang kutusan si Kaloy nang makita niya ang dadaaning piraso ng papel. Talaga bang iniisip ni Jojo na mukhang pera ang pamilya niya? Sa bagay may dahilan naman ito dahil hindi naman kahit kailan tinanggihan ng kanyang ama at kapatid ang pera o regalo man na ibinibigay nito. Mabuti na lamang at hindi pa siya nito ganap na binibili dahil kung hindi ay tsak na matagal na rin siyang naibenta ng pamilya niya. "Kaloy, pati ba naman ikaw? Akala ko ba'y magkakampi tayo?"
Paano ka namang kakampihan ng kapatid mo kung si Manuel Rojas na ang nakaharap sa kanya? Sabat ni Cardo na nakikinig pala sa usapan nilang magkapatid. Inisiyang napalingon dito. Ikaw ba talagang lalaki kaya walang gagawin sa araw-araw kung hindi ang makialam sa buhay ng iba? Wala ka bang sariling buhay? Ibili kaya kita? Bakit ba sungit mo sa akin, prinsesa ng banyera? Palibhasa ay makakatapos ka na sa susunod na taon, kaya ganyan ka kung makaasta. Tumaas ang isang kamay niya at lumanding sa malapad nitong noo. Hoy, palakang petot na busarga ang ilong. Dati na po akong ganito, no? Nakakainis na kasi ang pagiging pakialamero mo kaya tanggapin mo kung nasusupla ka. Bumubulong na tumalikod si Cardo at sakalang muling hinarap ni Carmela ang kapatid. Sige na Kaloy, mauna ka na. Ihatid mo kay Tia Maring ang relyanong bangus at saka ka umuwi. Kapag tinanong ako, pakisabi na bukas na ako dadaan doon. Tumango naman si Kaloy at matapos kunin ang bayong na nasa kamay niya ay tumalikod na ito upang umalis. Si Tia Maring ay kapatid na nakatatanda ng kanyang ina. Mabait ito subalit estrikta. Dalawang magkapatid lang ang mga ito kaya naman nang mamatay ang nanay niya sa panganganak kay Kaloy ay ito na ang umako sa pagpapaaral sa kapatid niya. Ito din ang nagsabi na may konting ipon pala ang nanay niya para sa pagkukolehiyo niya. Kaya naman ay ipagpapatuloy pa rin niya ang pag-aaral sa kabila ng pagpapabaya ng kanilang ama. Hindi naman niya masisisi ang tatay niya dahil mabuti naman itong tao. Talagang hindi lang nito nagawang tanggapin ang maagang pagyaw ng asawa, kaya sa halip na ipagpatuloy ang buhay, ay nalulong ito sa alak at kung ano-anong bisyo. Maging si Tia Maring ay nauunawaan din naman ang tatay niya. Ayon kasi dito ay alam naman nila ang sakit sa puso ng kanyang ina at hindi nagkulang ang kanyang ama sa pangungumbinsi dito na sa ospital ng mga anak. Dangan nga lamang at matigas ang ulo ng nanay niya. Nangihinayang daw kasi sa pera na siyang naging mitya naman ang buhay nito. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi mawala sa isip niya ang oras na nasayang sa pagtungangan niya doon. Kung alam lang niyang hahapunin si Kaloy sa pagsundo sa kanya, ay dinalan sana niya kahit ang handouts na pina-photocopy niya kahapon. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo at kumukuha ng kursong Business Administration. Sa umagay nasa palengke siya at nagbebenta ng mga istang hinahango sa matandang babaeng dati ng dealer ng nanay niya noong nabubuhay pa ito. Sa hapon naman ay saka siya pumapasok sa universidad na hindi kalayuan sa bahay nila. Lunes hanggang Huwebes lang ang klase niya kaya sa araw ng Biyernes hanggang Linggo ay pagbebenta ng isda ang inaatupag niya. Minsan pa niyang sinipat ng masamang tingin ang nakabusangot na si Cardo. Sa kanya tuloy ang tinalikuran ito. Kailangan niyang magmadali dahil naghihintay na ang kanyang best friend na si Bea. So, anong oras daw pwede ang Mr. Tan na yan? Angal ni Simon sa nahihintakutang si Maggie. Sa ganitong klaseng kliyente kasi nauubos ang pasensya niya. Kung masta ay akala may mga walang sekretarya para malimutan ang mga meeting na pinaghihirapan ng sarili niyang assistant. Dapat sana ay may luncheon meeting sila ni Mr. Tan sa isang hotel para pag-usapan ang isang project na ilo-launch nila. Pero heto nga't naghahanda pa lamang siya ay heto na si Maggie upang sabihin cancel daw ang meeting ayon sa sekretarya ng hapon. And the idiot didn't even have the decency to at least hide the reason behind the cancellation. Isang nakakainsultong, because he forgot about it, lang naman ang sagot na natanggap niya. Sir? Hindi pa po nagko-confirm ang sekretary niya. Ang sabi po ay, damn it! What do we do now? Hindi ba niya naiisip ang impact nito sa launching natin? And then what? Kapag pumalpak ay ako ang sisisihin niya? We have already set the date here. Maggie, dapat ay sinabi mo yan sa tonta niyang sekretarya. Oo nga po sir, pero hindi ba at sila ang humingi ng meeting na ito? Because according to that old man, marami silang demands and changes na kailangang i-insert sa plano para dito. Bakit ngayon inag-cancel sila? Didn't they know that I won't always be around to accommodate them? Na kung magka-cancel sila today ay hindi ko na alam kung kailan pa sila isasingit sa schedule ko? Yun nga po ang sabi ko pero that's bullshit! You know what, Maggie? I begin to realize that you're somewhat responsible for this. You should have called that assistant yesterday to remind her of our meeting. Kasabay ng sigaw na iyon ay ang malakas na pagbagsak ng wooden paperweight sa ibabaw ng executive table at ng mga papeles sa lapag na hinawi ni Simon. Napaiyak ng malakas ng sekretarya at lalo lang nadagdagan ang inis ng lalaki.
Can you please stop crying like a poor child, Maggie? Go to your table and fix this problem. I'll be waiting until this afternoon, and please, give me a good report this time. Yes, sir. Yung lahat ng mamadaling lumabas ng sekretarya. Paglapat ng pinto ay sa kanya inihagis ang hawak na ballpen. Inis na inis talaga siya. Napakaraming trabahong dapat asikasuhin at meetings na dapat ilagay sa schedule niya, pero heto at lumakad ng walang kwentang oras niya dahil sa kliyenteng iyon. Umunat siya at isinandal ang sarili sa swivel chair. Ipinikit niya ang mga mata at pilit na kinalma ang sarili. Patience, Simon. What happened to your patience? Dumilat siya at hindi maiwasan ang mapahugot ng malalim na paghinga. Bakit ba pag nagsimula ang kamalasan ay sunod-sunod na iyon? Akala pa naman niya, ang kasabihang when it rains, it pours ay para sa swerte lang. Pati rin pala sa mga kapalpakan at kamalasan iyon. Gaya kaninang umaga na nagmamadali pa naman siya ay walang mangkarding na dumating para mag-drive. Ang sabi ng katiwalang si Mang Aning ay hindi raw ito makakapasok sa loob ng 2 buwan dahil kinailangan nitong umuwi ng Isabela. Namatay ang isang kaanak nito na hindi na nila nalaman kung sino dahil nga naging biglaan ang pag-alis ng matanda. Kaya aga tuloy nang sumakit ang ulo niya. Bawat oras ay mahalaga para sa kanya. 1 minuto lang ng aberya ay katumbas ng malaking pera. Ganito siya pinalaki ng mga magulang kaya wala siyang planong ubusin ng panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Multitasking ang forte niya. Both his brain hemispheres always work at the same time. Kung may pangatlo pa nga ay tiyak na sumasabay din. Kahit sa kotse habang daan ay nagtatrabaho pa din siya. Reviewing his reports, checking his prospective clients' files, and talking to his secretary over the phone. Kaya isang malaking abala ngayon na sa halip na magawa niya ang mga ito ay sa steering wheel at sa daan nakatutok ang atensyon niya. Muli siyang napatingala ng maalala ang Hapones na si Mr. Tan. Ilang beses na din itong inubos ang pasensya niya. Subukan pa nitong gumawa ng ikatlo at ibibitin na niya ang proyekto nito. Napailing na lamang siya sa sarili at hopeless na naihilamos ang mga kamay sa kanyang mukha. Manang, akala ko ba'y nagawa na ninyo ng remedyo ang problemang ito? Abay, oo nga. Simon, umuwi ako sa amin kanina para kausapin ng isa kong pamangkin na siya muna mag-drive para sa'yo. Ang problema ay wala naman pala doon si Nick. May kapitbahay daw kaming nag-out of town at siya nag-service kaya 1 linggo mawawala. Pero hayaan mo at may isa pa namang maaaring pumalit kay Carding pansamantala. Taga saan naman itong kilala nyo? Nakakunot ang noong tanong niya sa katiwala. Sa baryong katabi lang ng amin, siya nakatira. Tatay ng kaibigan ng apo ko. Ibinigay sa akin ang numerong pwedeng tawagan para makausap yung tao. Hayaan mo, tatawagan ko mamaya pagkatapos kong magluto. Simon. Tumango naman siya. Saglit lang at nagpaalam na siya kay Manang Aning. Matapos magbilin dito na wag na siyang gisingin pagsapit ng hapunan. Masakit ang ulo niya at sa tingin niya ay kailangan niya ng pahinga para makabawi ng lakas at makapagtrabaho ng maayos kinabukasan. Alam mo girl, masyado kang masipag eh. Sino ba kasi nag-uudyok sa'yo na magtinda sa palengke? Kayong may ipinantutustos ka naman sa pag-aaral mo. Hindi ba at ikaw na rin na nagsabi na sapat na ang pinagbentahan ng lupa ng nanay mo para sa mga gastusin niyo ni Kaloy? Tumingin si Carmela sa nakasimangot na si Bea. Si Bea ay matalik niyang kaibigan simula pa noong nasa elementarya sila. Ito lang ang tanging niyang nahihingahan ng problema. At tunay na kapatid na nga ang tingin niya rito. Wala nga nagsasabi, pero alam mo naman ang sitwasyon namin, hindi ba? Mula nang mamatay si nanay ay nawalan na ng direksyon ng buhay ng tatay. Ayaw na niya magtrabaho. Kung ang ipangkakain naman namin sa araw-araw ay manggagaling pa sa pera lang ng nanay, sa tingin mo ba ay makakatapos pa kami? Natural ay mauubos yun. Pero nandiyan naman ang tiya Maring mo para tumingin sa inyo. Nagbibigay din siya ng suportang pinansyal para kay Kaloy. Hindi ba at isa pa? Oo nga Bea, pero hindi pa rin yun sapat. Malaki ang gastusin namin ni Kaloy sa school at idagdag pang may bisyo ang tatay. Kailangan talaga ng dagdag na pagkukuhanan ng pera. Bakit kaya hindi mo subukang kausapin ng tatay mo? Malay mo baka makinig siya. O kaya naman, kung talagang mapilit ka magtrabaho, humanap ka naman sana na ibang pagkakakitaang nababagay sa beauty mo, girl. Hindi gaya niyan. Tingnan mo't amoy bangus ka na.
Napatawa siya. Ang totoo, ilang beses na sinabi iyon ng kaibigan pero sa halip na ito ay siya pa nga ang nagsasawa sa pagiging paulit-ulit nito. Ano bang magagawa niya? May iba pa ba siyang mapapasukang trabaho kung ganitong undergraduate pa siya? Bea, hindi ako makakapasok sa trabaho dahil wala pa akong matinong mailalagay sa CV ko. Isa pa, marangal na manghanap buhay ay magtinda ng bangus. Yan ang trabahong pinamana ni nanay sa akin at sa ganyang hanap buhay niya kami iminulat. Napailing na lang si Bea. Oo na, sige at wala na akong sinabi. Parati mo naman ikinakatwiran yan. Ang sa akin lang naman ay baka sakaling meron pang ibang mapapasukan, yung hindi ka mag-aamoy isda o kaya ay hindi delikado para sa'yo. Lagi ka pa namang naharap sa kung sino-sinong tao. Napangiti siya. Totoo ang pag-aalala ng kaibigan at natutuwa siyang nagmamalasakit ito sa kanyang kapakanan. Siya nga pala, muti ko nang malimutan. May kakilala ang tatay na may paokasyon daw bukas. Mr. Hipólito ang pangalan. Magpapabinyag daw. Nabanggit niya sa akin at sabi ko ay alokin ang relyanong bangus. Ayun, umorder naman. Natuwa siya at namilog ang mga mata. Handaan, ibig sabihin ay hindi lang isa kung hindi maraming relyanong bangus ang maibebenta niya. Talaga? Wow, thank you friend. Ilan naman ang o-orderin ng kaibigan ng tatay mo? Guess what? 35 lang naman girl. Masiglang wika ni Bea. Napapalakpak naman siya sa labis na tuwa. 35? Wow, ang dami nun. Pero sana naman ay sinabi mo sa akin agad para naman nakapagtira na ako ng bangus kanina. Umangat ang isang kamay ni Bea upang sawari pigilan siya sa pagsasalita. Don't worry about that. Panghapunan pa naman ito dahil kumbaga para lang sa hindi nakarating na umaga. Pandagdag, ganoon. Bukod doon ay nakausap ko na kanina pa yung nanay, Ida mo. Nakasalubong ko siya sa sakayan at sinabi kong ang dagdagan ang irarasyon sa'yo bukas dahil nga may pa-order ka. Napayakap siya kay Bea. Thank you. Thank you, Bea. Mabibili ko na rin ng shoes si Kaloy sa wakas. Matagal na kasi niyang sinasabi na nagsasalita na daw ang rubber shoes niya. Sabi ko isalyuhan muna ng rugby pero malamang isinadya niyang sirain dahil kanina ay tuluyan na raw natanggalan ng swelas ang shoes niya. Si Bea naman ang natawa sa sinabi ni Carmela. Paano? I need to go na. Babalik ako sa palengke para mamili ng sahog at nang maagang masimulan ng pagrerelyano bukas. Teka, paano ko nga pala dadalhin ang mga iyon? No worries. Ibinigay ko na kay tatay ang mobile number mo at ang sabi ko itawagan ka na lang ng kaibigan niya. Napatango siya. May ngiti sa mga labi na nagpaalam kay Bea at masayang umuwi ng bahay. Maaga siyang gumising kinabukasan upang magpunta ng palengke at kunin kay Nanay Ida ang mga bangus na papalamanan niya. Mabuti na lamang at wala siyang klase para sa araw na iyon. Libre niyang magagawa ang racket niya. Hindi naman nagtagal ay nakabalik na din siya ng bahay. Dala ang mga isda. Si Kaloy muna ang pinataon niya sa pwesto at ibinili na lamang kay Mang Fernan na tingnan-tingnan ng kapatid. Umuwi siya at nagmamadaling ginawa ang mga relyeno. Nakakapagod pero may ngiti sa mga labi niya nang matapos. Gusto naman niya ang kanyang ginagawa dahil nagpapaalala iyon ng mga panahon kung saan kasama pa niya ang nanay niya. Matapos gawin ay ibinalot niyang isa-isa sa aluminum foil ang bawat bangus. Matapos ay kinuha ang bagong bayong na binili niya. Nilagyan pa niya ng malinis na plastic ang bayong para matiyak na malinis ang paglalagyan ng mga isda. Maingit na niyang isinilid ang mga relyeno at saka binitbit iyon patungo sa palengke. Napabalikwa si Simon nang matamaan ng sikat ng araw ang kanyang muka. Tanghali na pala at hindi man lamang siya nagising ng alarm clock na isinet niya ng nagdaang gabi. Madali niyang inabot ang robang nakasampay sa labas ng closet at saka tinungo ang bathroom. Hindi siya maaaring malate dahil may presentation siya sa isang kliyente. Importante ang kliyenteng ito dahil nagbuhat pa ito sa isang kilalang angkan. Kaya naman malaking isda ang taong ito kung ituring nila. Halos magkapalit-palit na ang mga gamit niya sa kamamadali. Hindi na niya naibalik na maayos sa pinagkuhanan ng toothpaste at toothbrush na ginamit niya. Hindi na rin niya nagawa ang mag-shave dahil tanghali na talaga. Kasabay ng nagmamadaling kilos ay isinisigaw niya ang pangalan ni Manang Aning. Saktong kalalabas lang niya ng bathroom nang pumasok ang matanda. Manang, help me naman. Please get my things from the cabinet. Natatarantaman ay tumulong naman ang matanda. Nagmamadaling kinuha nito ang long sleeve polo at pants na nasa loob ng closet niya.
Kinuha din mula roon ang necktie at kulay asul na panyo na idinikta ng amo. Maging sa pagbibihis ay tinulungan na rin ito ang lalaki. May kailangan ka pa ba? Iho? Wala na manang. Teka, nandyan na ba ang driver? Napakamot ng ulo ang matanda. Naku Simon, palyado na ang memorya ko. Pasensya ka na at nalimutan. Manang naman, hindi ba't sinabi niyong tatawagan yung driver kagabi? Napapikit sa pagpipigil ng inis sa Simon. Kinuha mula sa matanda ang necktie at sinuot sa sarili. Oo nga kaso nga ay nakalimutan ko. Teka, tatawagan ko na ngayon. Heto sa bulsa ko ang numero Kinuha nito mula sa bulsa ang isang piraso ng papel. At nang makita ni Simon ay agad na nitong kinuha ang papel. Sige na manang, at ako nang tatawag sa driver na ito. Tutuloy na ako. Agad na itong tumalikod palabas ng silid nang makuha ang papel mula sa katiwala. Simon, anak lang noong tao yung tatawagan mo. Sabihin mo na lang na lola aning kamo ni Bea. Napahinto matanda sa pagsasalita ng tuluyan ng lumabas ng silid ang amo. Hindi na nito maririnig pa ang anumang sasabihin niya kaya iniikom na lang nito ang mga labi. Iiling-iling na niligpit na lang nito ang kalat na iniwan ng among si Simon. Samba kuliyat ang mukha ng prinsesa ng Banyara. Alam niyang pasaring iyon sa kanya kaya hindi siya lumingon. Si Cardo ang uling taong iibigin niya makausap sa mga sandaling ito. Hoy Malay, bakit ika ko? Hindi ka ba titigil ng kabubus ka sa akin, Cardo? Sa labis na inis ay napagbalingan niya ang lalaki. Hawak pa niya sa isang kamay ang isang bangus kaya naman nagulat ito. Bakit ba napakasungit mo? Para tinatanong ka lang? Masama ba magtanong? Oo, masama. Lalo't mukhang mamalasin ako ngayong araw na ito. Anong oras na at hanggang ngayon hindi pa rin tumatawag ang customer ni Bea na umorder ng 35 bangus. Ilang sandali na lang ay palubog ng araw. Bakit hindi pa nito kinukuha ang relleno sa kanya? Hindi kaya nagka-problema? Baka naman last minute ay nagbagong isip nito at hindi na pala magdadagdag ng relleno bilang panghanda sa okasyon. Pero kung gayon nga ang nangyari, hindi ba't dapat lang na alam niya iyon? Bakit hindi naman siya sinabihan man lang o tinext ng kaibigan? Bigla ay naalala niya ang cellphone niya na nasa side pocket ng kanyang maong na pantalon. Inilabas niya iyon at saka bahagyang pinindot ang isang button para umilaw ang gadget. Pagkatapos ay madali ring napapalatak, sabay tago ng cellphone sa kanyang bulsa. Lord, don't make biro naman like this. Patagalin niyo naman po ang battery ko para hindi naman masaya ang mga relenong ito. Muli siyang napailing. Nawala kasi sa loob niyang i-charge ang cellphone dahil masyado siyang excited sa paggawa ng relleno kaninang umaga. Paano na kung maglobat siya? Paano sila magkikita ni Mr. Hipolito? Inis na muli na lang siyang nagpapadyak habang paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relong pambisig. Nang matanaw niya ang nakamasid na si Cardo ay inirapan lamang niya ito ng ubod talim. Isang oras pa siya naghintay at halos mapatalon siya sa tuwa nang tumunog ang kanyang message tone na tawa ng bata. Dali-dali niya yung kinuha at binasa ang mensaheng nandoon. Pero saglit lang at napakunot muli ang kanyang noo. Walang anumang nakasaad sa mensaheng iyon kung hindi isang address sa Makati. Paulit-ulit niyang binasa iyon at saka pilit na inunawa pero talagang hindi niya maintindihan ang kahulugan ng text na iyon. Hindi man lamang nag-abalang magpakilala ang sender ng message na iyon. Napapitlag siya nang muling tumunog ang cellphone. 2 mensahe pa ang pumasok doon na agad naman niyang binasa. Ang isa ay galing kay Bea. Nagtatanong ito kung naihatid na raw ba niya ang relyenong bangus dahil kinuha na raw ni Mr. Hipolito ang numero niya. Ang isa naman ay galing sa numerong nag-text kanina at ang nakasaad naman doon ay isang simpleng, "Please, be here ASAP." Napangiti siya. Kung gayon ay si Mr. Hipolito ang sender ng mga mensaheng iyon. Pero bakit tila? Hindi niya natapos ang tanong na iyon sa isip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang numerong nag-text sa kanya. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Yes sir. Kiss? Anong kiss? Huh? Nailayo niya ang hawak na gadget mula sa tenga dahil sa labis na lakas ng tinig ng kanyang kausap. Galit ba si Mr. Hipolito? Muli niyang pinakinggan ang boses na nasa kabilang linya at pilit na inuunawa ang mga sinasabi nito. Pero patuloy lang sa pag-ugong ang boses na naririnig niya doon. Baste, naglolo ko na naman ang tinamaan ng lintik na cellphone niya. Madaling niyang pinutol ang tawag at saka hinagilip ang mensahe ni Mr. Hipolito.
Kinopya niya sa isang papel ang address na nandoon at agad na ibinulsa ang papel. Napabuga siya sa hangin nang tuluyang namatay ang kanyang lumang cellphone. Hello, please get a kiss from Manang Aning. And, hello? Do you hear me? I sent you the address. Please be here on time. Nalukot ang mukha niya na maunawaang hindi sila nagkakaintindihan ni Mang David. He couldn't even hear his voice. Tila ugong ng kung ano lang ang naririnig niya at tila galing sa lata ang boses na iyon sa pandinig niya. Nadismaya siya nang tuluyang maputol ang tawag. Malinaw, nalobat ang cellphone ng taong kausap niya at hindi niya alam kung natanggap man lamang nito ang text message niya na naglalaman ng address ng building na kinaroroonan niya ngayon. My God, why are there so many idiots in this planet? Naibato niya sa sahig ang isang magazine na nasa ibabaw ng kanyang table. Kung bakit ba naman kasi ngayon pa nagkasakit ang driver niya? Bakit ngayon pa na napakarami niyang dapat lakarin at asikasuhin para sa kumpanya? Tuloy at heto at napilitan siyang tawagan ng driver na iniaalok ni Manang Aning. Kung tutuusin ay marami naman siyang makukuhang kapalit ni Mang Karding. Pero nahihiya naman siya sa matanda dahil ayon dito ay sandali lang itong mawawala. Idagdag pang baka mahalagang tao kay Manang Aning ang David na inirerekomenda nito. Kahit naman paano, kahit gaano siya kasama sa paningin ng iba, ay hindi niya magagawang baliwalain na lang ang pakiusap na matandang katiwala. Next to his parents, the old nanny was the next person that was important to him. At gayon din naman siya para rito. Halos buong buhay nito ay ginugol na nito sa pag-aalaga sa kanya sa kabila ng meron naman ito mga pamangkin at mga apo. Hindi na kasi ito nagkaroon ng sarili nitong pamilya kaya sa kanya at sa mga apo na lamang nito sa pamangkin, uminog ang buhay ng matanda. Nakakatawa pero mas marami pa nga siyang naaalala ang mga pagkakataon na kasama ito kaysa sa tunay niyang mga magulang. Ang kaso, sa mga pagkakataon na gaya nito ay ibig yata niyang pagsisihan ang pagpapairal niya ng emosyon. Alas 5 na at wala pa rin ang driver na David daw ang pangalan ayon kay Manang Aning. Ibig na niyang mainis ng tuluyan at isuko ang pasensyang kanina pa niya pinaiiral sa sarili. Dinampot niya ang isa pang magazine na nasa rack at akma na rin ibabato nang sumungaw mula sa pinto si Maggie. Sir, can I go home now? Do you have anything to stay? I'm sorry, sir. Maang na tanong ng sekretarya. I said stay. Is the word familiar to you? Stay until 6 o'clock. Yun lang at matapos ay itinaas na niya ang kanang kamay upang isanyas na maaari na itong lumabas. Ano sinasabi mo? Paano nangyaring walang Mr. Hipolito dito gayong ang sabi ng guard ay ito nga ang address na hinahanap ko? Habol pa niyang hininga habang nakikipag-usap sa babaeng nakita niya sa reception desk. Doon siya itinuro ng guard nang ipakita niya ang papel na pinagsulatan niya ng address kaya nakapagtataka ang sagot ng babaeng kaharap. Sorry mom, but there's no any Mr. Hipolito here. Iniabot niya ang hawak na papel sa babae at saglit itong napakunot noo. Bigla ay napalingon din ito sa pintuan na nasa likuran, saka muling tumingin sa kanya. Tamang address na hinahanap mo. Yan nga ang nakasaad dito but you're looking for Mr. Hipolito. And I don't know this person. If you want, you can go back to the ground floor and look for Miss Henares. Teka lang miss, napapagod na ako ng kakaparuot pa rito kaya kung pwede lang, huwag niyo nang itago ang Mr. Hipolito na iyan. Una sa lahat, sa tingin ko naman, sa ganda ng building na ito ay may pambayad siya sa 35 relyenong in-order niya. Pangalawa, siya pa nagtak sa akin at tumawag kaya sigurado akong nandyan sa likod ng pintuang niyan ang taong hinahanap ko. At pangatlo, mas nasasanti ka ng amo mo kapag hindi umabot sa handaan ng mga ito. Teka, nasa na nga palang handaan? Bigla ay napalinga siya sa paligid. Handaan? Hindi ko nga po kilala Mr. Hipolito na yan, miss. Nagkakamali kayo. Simon ang pangalan ng boss ko at saka walang handaan dito. Naku ate, don't make me stupid naman. Natural ay hindi dito ang handaan. Baka sa isang pavilion, clubhouse o hotel nyo ginaganap ang mga okasyon nyo. Pero hindi uso sa akin ang mga pa-effect na yan, okay? Kaya kung ako sa'yo, tawagin mo na ang boss mo at siya ang gusto ko makausap. Alam mo, masarap ang relyano ko. Ipinamana pa sa akin ng nanay ko ang sekreto kung paanong magiging kakaiba ang relyanong ginagawa niya. Kaya hindi ako papayag, Miss Secretary, na mabaliwala ang pagod at hirap ko matapos lang itong mga order ng kumag mong amo. Ngayon, ililitaw mo na ba siya o tayo magkakasubukan dito?
Umangat ang isang kamay ng babae nang akmang babatuhin niya ito ng bangus. Natural ay bluff lang niya iyon dahil wala naman sa karakter niya ang manakit ng inosenteng tao. Lalo pa nga at kapwa niya babae iyon. Lihim siyang napangiti na makitang tumayo na sa inuupuan ang sekretary at saka pumasok sa silid na nasa likuran nito. Ay, sa wakas ay makakauwi na din siya.